Hi guys, for today's video, pag-uusapan natin yung risk management kung paano mag-compute ng risk gamit ang position size calculator, no? Disclaimers lang guys, no? Hindi ako financial advisor. Yung mga sinasabi ko dito is yung mga natutunan ko lang, i-share ko lang guys. So, kung meron na akong masabi na mali, feel free guys to correct me guys. So, syempre bago natin i-compute yung ating risk, syempre kailangan mo natin malaman kung ilang tips yung kukunin natin. Halimbawa dito sa trade natin dito, nakapag-position tayo, dito yung ating position entry, tapos ito. So, kung napapansin nyo guys, meron siyang 6 pips. Then, meron siyang risk-reward ratio na almost 6:5:94. Then, pag nakuha natin yung pips guys, yung pips pala guys, ito nasa baba, itong nasa red, itong kulay red dito, yung 6.0, yun yung pips niya guys. So, yung risk reward naman guys, itong 5.93. So, yan. Then, punta tayo sa ating position size calculator. Punta lang kayo sa Google Chrome guys, tapos i-search nyo lang tong MyFX book. Ayan. Then, dito sa currency pair guys, ilagay natin dito yung pair natin. So, yung pair natin dito kanina guys is Euro USD. So, ilalagay natin dito is Euro USD rin. So, pwede kayong mag-search din guys. Halimbawa, GBP, JPY, pwede. Then, AUD USD. So, dito guys is Euro USD. So, account currency naman is USD. So, account size guys, account size is yung size ng account na ginagamit nyo. Halimbawa, 100k. Lagay nyo 100k. Ayan. Bali yung account ko dito guys na ginagamit is 6k account, no? Pero yung ilalagay ko lang dito guys is yung maximum drawdown which is 600 guys. Dito guys, dito natin ilalagay yung percent, kung ilan yung percent na i-release natin. Tapos, kung gusto nyo namang money yung ilagay o di kaya USD, i-click nyo lang yung swap guys. Tapos, money, mapupunta na yung money USD din. Ilalagay dito yung USD na gusto nyo i-release. Halimbawa, $10. Then, yung stop loss natin is 6 pips. Then, ito guys, okay na yan. Tapos, i-calculate lang natin guys. Pag i-click natin yung calculate guys, ito yung lalabas. Ito yung gagamitin natin na lot size kapag mag-entry na tayo. So, pumapatak guys, yung risk percent niya is 1.67. Tapos, yung lot size niya is 0.17. So, yung magiging risk natin doon guys is $10. So, halimbawa dito guys, nag-risk tayo ng $10, tapos meron siyang risk-reward ratio na sabihin na lang natin 6, kasi almost 6 naman, then times mo lang ng 6 yung $10, tapos yun na yung magiging profit mo kapag na-hold mo hanggang dito yung entry mo. So, ayun lang guys, ganun lang yung pag-compute sa risk-reward ratio. And guys, kung may katanungan kayo, comment nyo lang guys para masagot natin sa susunod na video. So, thanks for watching. God bless.